Kamusta? Dayan Soriano here, your real estate mom. Andito tayo ngayon sa townhouse na ino-offer ng Borland Development Corporation. As you can see, itong townhouse na ito is meron tayong lot area na 40 square meters and then ang floor area natin is 46.6 square meters. And then, pag mapapansin nyo, meron pa po tayong setback dito sa harapan na around 2 meters bago po yung ating pintuan. So, kasya pa po sa atin dito ang isang tricycle or dalawang motor or yung ating e-bike. Ang ating exterior ng bahay is meron tayong yellow, white, and green na pintura. And then, ang bubungad sa atin ng ating bintana ay isang owning window na meron ng grills sa loob. And then, ang ating pintuan ay steel, gawa sa steel. So, steel door na yung bahay natin. Isa ang ating lock set. Pagpasok natin dito, or bago tayo pumasok, nakasemento na yung parang foot area natin dito. And then, yung ating, meron ng bubong sa taas. And then, yung ating downspout nandoon sa harap ng ating bahay, pababa. So, pagpasok natin, ang kagandahan dun sa open space layout natin, kayo ang pwedeng mag-decide kung saan nyo ilalagay yung living area nyo and dining area nyo. And then, since yung ating wall and ating flooring is plain cement finish lang, mas magandang kayo na mismo yung makakapagpa-decide kung anong klaseng tiles and then pintura yung gusto nyo sa loob ng bahay. Ang kagandahan nun, since plain cement finish din siya, mas mababa yung ating total contract price. And then, mas makakatipid tayo kung sakaling yung turnover na complete finish pero hindi nyo magustuhan yung tiles, makakatipid tayo dahil hindi nakapatong dun sa total contract price yung mga paggawa nilang finishes. Tapat ng pintuan ay ang ating kitchen sink. Sa kitchen sink natin, sementado na yung taas. Isa lang yung sink natin dito. And then dito naman, kayo na magde-decide kung anong klaseng cabinet yung gagawin nyo dito. And then yung ating window dito sa likod, which is yung nasa tapat ng ating sink, is awning window din. Awning type din na window. And then may grills na po tayo. Ang kagandahan naman po sa awning type window natin is pag binuksan nyo po ito, 100% papasok at lalabas yung hangin. And then, if ever man na umaga, mas maganda din dahil 100% din yung pasok ng liwanag, yung sinag ng araw. So, matipid na rin in a sense na kahit mga bandang hapon, as long as may araw, kitang-kita at maliwanag pa rin sa loob ng bahay nyo. Then, dako naman po tayo dito. May isang pintuan tayo dito. Wood naman po to, gawa naman po to sa wood. Double lock set na po siya. Meron pa po tayong space dito as service area natin. And then makikita nyo may downspout din po tayo sa likod ng ating bahay. Dito, hati kayong 4 na bahay. Medyo hindi lang malinis yung pagkakagawa dito, pero yun nga, bale hati kayo dito. Bale dito hati, and then ditong area. So, bale, hati kayo dito, and then hati dito. Mga around 1.5 to 2 meters ang laki ng service area nyo. Ang pwedeng gawin nyo dito sa service area is lagyan nyo to ng bakod or lagyan nyo to ng wall, and then pwede nyo gawing laundry area or i-extend natin dito yung kitchen. Or pwede rin natin gawin tong dirty kitchen. So, dako naman po tayo dito. Andito naman po yung ating CR. Ang CR po natin, ang pintuan ay PVC flash door. And then, kumpleto na po ang ating bathroom accessories. Meron po tayong sink dyan. Meron po tayong toilet bowl. Meron na rin po tayong shower doon and faucet. Kagandahan naman po dito, half-tiled na po yung ang ating bathroom. And then as you can see, pasok tayo, maluwag po ang ating bathroom. Tama-tama lang din. And then, nakaklive po yung
tiles pagdating po dito sa may paliguan. Kagandahan din po dito is meron na po tayong ceiling sa ating CR, and then pakita natin dito yung ating window para sa pasingawan natin sa loob ng CR. So pwede nang hindi na kayo magkaroon ng exhaust fan, pwede na tong ating awning type window. Na may nakaabang na rin tayong ilaw doon. So, konting-konti na lang yung pwede natin gawin dito. Sarado muna natin. And then, yung ating ceiling naman dito, steel roof ceiling siya. So, pwede na lang natin gawin, pinturahan na lang natin to ng puti, or di kaya lagyan natin ng style. And then, pag titignan nyo, nakaabang na yung mga lagayan ng ilaw natin dyan. And then, as well as dun sa ating mga outlet, pag makita nyo yung biga natin, napakalapad. So, matibay ang pagkakagawa. Sunod naman dito, andito naman yung ating switches. Nakaabang na rin yung switches natin. Dako naman tayo sa second floor natin. Ang ating hagdanan, ang first 3 floor, yung 3 hakbang natin is konkreto na, sementado na siya. And then yung pataas naman natin ay tubular railings. Ito ay bakal. Pwede natin gawin, lagyan natin to ng tiles, and then foot stopper. And then pwede natin to lagyan ng cabinet. Ma-maximize natin yung space natin sa ilalim ng hagdanan. So dito, katamtaman naman ng lapad ng hagdanan, nga lang hindi tayo pwedeng sabay na merong aakyat, 2 tao na sabay, or di kaya merong pababa or may paakyat. So saktong-sakto lang para isang tao ang aakyat, yung isang tao bababa nang hindi sabay-sabay. As you can see, hindi ganun matarik yung hagdanan. Tamang-tama lang siya. Madali lang siyang akyatin. Napakalaki ng ating second floor. Pwede pa siyang maging 3 bedrooms. Ang kagandahan nito, ang laki ng ating bintana dito sa harap. Awning type window siya, and then no need nang magpagawa ng grills dahil may grills na po tayo dito. Lalagyan nyo na lang dito ng ating kurtina, and then gandahan nito, sabi ko nga, yung awning type window, pag binuksan mo to, lahat ng hangin totally pasok, 100% ang pasok ng hangin as well as yung ating natural light. And then, dito, yung ating ceiling, napakataas. And then, meron na siyang naka-hard flex na rin po siya. So, pwede na rin po natin agad yan papinturahan. And then, ang taas po talaga ng ceiling natin. Hindi siya nakakaliit tingnan. So, pwede pa natin gawing, let's say, 2 kwarto, and then mag-lofted type tayo na bed. Kasi mataas pa yung ceiling natin. Nandito din, kung gaano kalaki yung bintana natin sa harap, ganun din yung ating bintana sa likod. Ganito siya, awning type siya na pa-left and right dito sa gilid. And then, meron tayong grills na. And then, sa gitna, awning type siya pataas. So, ito, naka-stationary siya. Yan ang kagandahan nito. Pinag-isipan talaga ng developer na yung grills dito is natatanggal. So, in case of emergency, pwede niyong gawing fire exit tong area na to. So, parang hindi siya nakadikit talaga dito sa buong bahay. Ito, sinadya talaga na maging fire exit siya. Kung ano yung laki ng bintana sa harap, ganun din yung bintana sa likod. Then, nakaabang na yung ating outlet and then yung switches. Nandito, meron na po tayong pwedeng lagyan ng mga hardy flex dito sa area na to. So, dito, yung Borland Development Corporation, ganito yung usually nilang townhouse. Maganda naman yung pagkakagawa kasi traditional, semento and then hollow blocks yung pagkakagawa ng bahay. And then, sobrang tipid na kasi halos
tiles, partition na lang yung gagawin natin, then pintura na lang sa loob ng bahay. Dahil sa harap, complete na siya, kumpleto na siya, pinturado na siya. Then pwede nyo na lang gawin sa labas is lagyan ng gate and fence. Ito, available to through Pag-ibig Financing, so up to 30 years to pay yung ating monthly amortization nito. And for as low as 5,000 reservation fee, magkakaroon na kayo ng isang unit dito kay Borland Development Corporation. So ayun na nga kakabsat, dito na nagtatapos ang ating house tour dito sa townhouse na provided ni Borland Development Corporation. If may mga katanungan sila or nais nyo pong magpa-schedule sa amin, huwag lang kalimot na tumawag, mag-text, or mag-chat, or i-message nyo ako directly sa aking contact number or sa aking mga social media accounts. Muli, ako po si Dayan Soriano, your real estate mom. See you soon kakabsat! Salamat!